Ikaw? Hindi ko na inaasahang makikita ka pa muli. Talagang hinanap ko ang tinitira niyo, Aling Belen. Bakit? Para lukuhin at paasamin na naman ako sa isang huwad na pag-asa? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Mapalalaya nga ba ang puso at isip sa pamamagitan ng pagtanggap sa masasakit na nangyayari sa ating mga buhay? Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Belen sa ating dulang sa kanyang panahon. Aling Belen! Ikaw yung tumawag sa akin sa telepono? Oo. Ako nga ho. Oo nga. Nakilala rin agad kita. Dahil diyan sa suot mong kulay maroon na bisidang uniforme kapag nangungulekta ka ng abulig sa simbahan. Halika. Maupo ka na rin dito sa mesang pinapupwestuhan ko para makapag-usap tayo na maayos. Yun yung perang hinihingi ko sa inyo para ipamasahe ko papuntang bukid nun. Dala nyo na ho ba ngayon? Higit pa nga sa sinabi mong halaga ang dala ko. Dahil naisip ko, sasama ako sa iyo sa pagpunta mo sa bukid Ay, nun. hindi ho, Aling Belen, wag na ho kayo sumama. Ha? Ako na ho ang bahalang makipag-usap doon sa mga kumupkup sa anak nyo sa bukid nun. Ang mabuti pa ho, bigay nyo na lang lahat sa akin ang dala nyong pera at pangako, tatawagan ko kayo agad pagdating ko doon para magkausap kayo ng inyong anak. Pero 5 mahahabang taon na ako naghahanap at naghihintay na makita ang anak ko. Sabik na ako mayakap siya at mahagkan. Kaya parang awa mo na. Isama mo na ako sa pagpunta mo sa bukid nun. Ilang taon na tayong halos araw-araw na pabalik-balik sa ibaba ng overpass na to. Pero ni Anino ni Junior at ng babaeng kumuha sa kanya na nakita natin sa CCTV, hindi pa rin natin nakikita rito, kuya. Kailangan nga kasi nating magpakasakali na magagawin dito uli yung babaeng yun. Kasama si Junior Caloy. Nagalugad na rin kasi natin lahat ng mga palengke at presinto malapit dito sa lugar na to. Pero hindi pa rin natin natatagpuan ang pamangkin ko. Di naman ako po pwedeng sumuko sa paghanap kay Junior. Dahil sa ati Doring mo. Umaasa siyang isang araw kasama ko nang uuwi ng bahay ang aming anak. Hindi ko rin maubos maisip yung ilang minutong pagitan lang ng pagkuha ng babaeng yung kay Junior. At nang pagsundo mo naman sa kanya dapat ng araw na yun na galing siya sa eskwelahan sa ibaba ng overpass na to. Tulad nga nung nakita natin nakarecord sa CCTV. Yung ilang minutong pagkita namin ng babae nga. Yun ang labis na nagpapabigat sa konsensya ko, Kaloy. Pero sino bang nakakaalam na mawawala ang anak ko ng araw na yun? Wala akong pakialam kahit dugo at laman ko pa yung dinadala mo, Lady. At para sabihin ko sa'yo, hindi mo ako makukonsensya tungkol sa pinagbubuntis mong yan. Hindi uso sa akin yun. Kung gano'n, totoo nga pala mga naririnig ko tungkol sa'yo na wala kang puso, Magno. Ano? Napatunayan mo na ngayon, di ba? Minahal kita. Pati pera kinikita ko sa pagiging kasambahay na dapat para sa mga magulang ko. Binigay ko lahat sa'yo para lang sa kasiyahan mo. Buti pa yata, iwan na kita rito, Letty. Wala rin naman patutunguhan ang pag-uusap natin na ito, eh. Dahil kahit ano pang panunumbat mo, hindi ko pa rin pananagutan yan.
Gawin mo kung ano gusto mong gawin sa ipinagbubuntis mong yan. Inabot na kayo ng malakas na ulan sa labas, Ate Belen. Ang mabuti pa siguro, maligo na po kayo ng diretso sa banyo. Ipaghahanda ko na po kayo ng mainit na sopas para mainitan po yung sikmura ninyo. Niloloko lang ba ako ng mga taong tumatawag sa akin tungkol sa pagkawala ng anak ko, Letty? Dahil kapag pumunta ako sa lugar na sinabi nila, wala naman doon yung taong nakausap ko sa telepono. May mga tao po talagang ganun, ate. Ginagawang biro ang paghihinagpis ng kapwa. Lalo na, nakikita nila ang cellphone number nyo na nakaprint sa mga papel na dinikit ninyo sa mga poste tungkol sa pagkawala ng anak ninyo. Yung isang kausap kong humingi ng pamasahe sa akin papuntang Bukidnon dahil naroon daw ang anak ko. Pagkatapos yumako sa akin ang dala kong pera ng araw na magkita kami. Hindi na rin ako tinawagan mula noon. Siguro po, huwag na kayo maniwala sa mga tumatawag sa inyo, ate. Karamihan po kasi, niloloko lang kayo, pinipirahan. Pero paano kung isa pala sa mga tumawag na yon ang nagsasabi ng totoo, Letty? Kaya wala akong dapat palampasin alinman sa mga tawag na yon. Dahil sa mga yun lang din ako nagkakaroon ng pag-asa. Akin na sabi ang cellphone na yan, Drake. Akin na. Ano ba problema mo, Nardo? Bakit ba pilit mong inaagaw ang cellphone ko? Dahil dyan sa cellphone na yan, nagkakasala ka. Pinaasa mo yung matandang babae na alam mong kinaroroonan na kanyang nawawalang anak. Pero kinukuwatahan mo na siya. Bakit mo ginagawa yun, During? Bakit? Dahil gusto ko. Katulad ko, habang buhay rin siyang umasa na makikita pa ang anak niya. At katulad ko, makadama din siya ng kalungkutan sa mga sandaling dinadalaw ng mga alaala ng kanyang anak. Pero ginugulo mong katahimikan ng isip niya. Inuubos mong kabuhayan niya. Dahil sa ganong paraan, na ibabalik yung perang nauubos natin sa paghahanap din kay Junior. Masyado ka nang nawawala sa katwiran, During. Kagaya ng matandang babaeng yun. Isa lang ang sakit ng loob na dinaranas natin hanggat hindi pa natin natatagpuan ang ating anak. Kaya pwede ba? Tigilan mo ng panloloko sa kanya. Anong gagawin ko, Nardo? Hirap na ang kalooban ko. Araw-araw, hindi ko alam kung paano haharapin ang buhay sa pagkawala ni Junior. Sabihin mo nga sa akin, ano? Anong gagawin ko? Ano yung ingay na yun na nanggaling sa banyo? Teka, masilip nga. Baka may pusang ligaw na naman na nagpilit makapasok sa maliit na bintana. Tsaka maninira na naman yun ang mga gamit doon. Letty? Oh, Diyos ko! Anong ginawa mo? Bakit ang dami nagkalat ng mga tableta rito sa sahig ng banyo? Letty, gumising ka! Magsalita ka! Letty! Oh, Letty, kumusta na ang pakiramdam mo? Alam mo, natuwa ako na sabihin ng doktor na nasa maayos kayong kalagayan ng sanggol na dinadala mo. Paraan po ba ng Diyos ang nangyari? Para hindi ako magkasala. Kung kaya hindi ko nainom ang mga tabletang pampalaglag na ibinenta sa akin ang hilot na nakilala ko. Hindi ko na rin kasi alam ang nangyari sa akin sa loob ng banyo. Dahil nawalan na po ako ng malay sa sobrang depresyon. Oo. Siguro nga, ang nasa itaas nga ang gumawa ng paraan para iligtas ka sa isang maling desisyong tiyak na pagsisisihan mo habang buhay, Letty. Pero natatakot ako, Ate Belen.
Wala akong magandang kinabukasang maibibigay sa aking magiging anak. Mabibilang lang siya sa mga batang walang magigis ng ama. Walang mararanasang isang masaya at buong pamilya. Letty, hindi mo ba nakikita ang mga puwang sa ating mga buhay na maaaring mapunan ang sitwasyon mo ngayon? Habang umaasam ako at naghihintay na makita pang muli ang nawawala kong anak. May pagkakalaog ko sa isisilang mong sanggol ang pagkalinga at pagmamahal bilang sarili ko na rin dugo at laman. Talaga po, Ate Belen. Gugup-gupin niyo kami ng aking magiging anak. Oo naman. Pero gusto ko malaman mo na ikaw pa rin ang magbubuo sa pagkatao ng iyong magiging anak bilang paghahanda sa kanya sa mas malawak na mundo. Karapatan mo yon at hindi ko aalisin yon sa iyo. Ikaw, hindi ko na inaasahang makikita ka pang muli. Aling Belen, talagang hinanap ko ang tinitirahan ninyo. Bakit? Para lukuhin at paasamin na naman ako sa isang huwad na pag-asa? Kaya ko lang naman nagawa yun dahil iyon ang naisip kong paraan para malampasan ang kalungkutan sa pagkawala rin ng aking anak. At kaya ako nandito para humingi ng tawad sa naging pagsasamantala ko sa inyong sitwasyon. Patay na ang aking anak. Pinatutuhanan niyo na isang kasamahan niya sundalo na nakaligtas sa kanilang pakikipag-inkwentro sa bundok. Ibinigay niya sa akin ang mga gamit ng aking anak, kasama ang krus na kwintas na ipinabaon ko sa kanya bago siya na-destino sa malayong lugar bilang isang bagong sundalo. Masakit, hindi ba? Ang sakit-sakit malaman. Patay na pala ang aking anak. Pero ako, hindi ko alam kung kailan ako maghihintay ng mga kasagutan na matagpuan ko na ang aking anak, Aling Belen. Hanggang kailan ako hindi susuko sa bawat maglipas na mga sandali. Para na akong malalagutan ng hininga. Hindi ko na kaya. Humugot ka ng lakas sa Diyos. May paraan siya upang bigyang kasagutan ang ating masasakit na dinaranas. Kuminsan may mabuti siyang layunin sa likod ng mga negatibong nagaganap. Dahil nagbubunga ang mga iyon ng katatagan at pag-asa. Tanging pinakalayunin ng nasa itaas ang lumago tayo sa lahat ng nangyayari sa ating mga buhay. Sa kabila man ng mga pagsubok, hanggang sa pagsibol ng mga bagong kabutihan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Lionel Benjamin at Phil Cruz. Special Sound Effects Jerry Mutiak. Technical Supervision Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.
mo nang kampihan ang anak ko. Sabihin mo nga sa akin, ate. Natatakot ka bang harapin ang ating pagtanda? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong labis na inaalala ang kanilang pagtanda. Kaya naman nakagagawa ng mga bagay na nakasasakit sa kanilang mahal sa buhay. Paano nga ba dapat harapin ang pagtanda? Ganoong ito'y hindi naman may iwasan. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Aurora sa ating dulang sa kanyang panahon. Tay, ito na ho yung gamot nyo. Ay, salamat, anak. Tinawag nga kita kanina, kaso nagtuturo ka yata. Ay, oo. Alam naman nyo, pag may estudyante ako, hindi ho ako maaaring tumayo kahit sandali. Kasi naka-video kami. At connected po sa office namin yun. Recorded po. Kaya hindi ako maaaring basta umalis sa harap ng laptop. Naiintindihan ko naman. Mabuti pa siguro, dito mo na ilagay sa silid ko ang lahat ng gamot ko para hindi na kita tawagin pag oras na ng pag-inom ko. Sige ho. Kahit pasensya na po, ha. Nalate kayo ng pag-inom. Sige na, sige na. Magpahinga ka na't mukhang pagod ka na. Marami ho kasi kami Korean students. Ate, tinawagan ako ng anak mo kanina. Sabi niya kung pwede raw samahan kita magpa-check up sa doktor. Kaya, nagpunta ako rito. Paano? Wala siyang panahon sa akin. Ayaw niya akong intindihin. Kaya ikaw yung inabala. Ikaw naman, hindi naman abala yun. Wala naman akong pasok ngayon. O, paano si Chong Delphine? Sinong kasama nun? Magaling na si Itay at saka nasa bahay yung anak ko. Wala din siyang pasok ngayon. Buti ka pa. Buti ka pa. Walang problema. Kahit sa mga anak. Bakit mo naman nasabi yan? Paano mira kitang marinig na dumaing sa trabaho, sa buhay, o sa katawan mo man? Di tulad ko. Humihina ng katawan ko. Nagkakasakit dahil sa pagtanda. Wala pang panahon sa akin ang anak ko. Kakasama ng loob. Naku naman ate, may problema nga ako sa trabaho ko ngayon eh. Ano naman ang problema mo? Kwan, masyado na ako napapagod sa kasasalita. Marami kasing Korean students na nag-enroll. Kaya ikaw, huwag kang magtampo sa iyong bunso. Alam mo naman na marami siya obligasyon sa opisina nila. Lalo na, kailan lang siya na-promote. Kahit na. Dapat ako pa rin ang unahin niya dahil matanda na ako. Ate. Mas kailangan ko siya. Kaso, pareho lang sila ng kanyang kuya. Hindi na ako iniintindi. Talaga, Mama? Natanggap kayo sa inaplayan yung call center? Ay, oo, Loida. Kututuwa nga ako eh. Dahil kahit 50 na ako, tinanggap pa rin nila ako. Tiyak na nakapasa ka sa lahat ng interview at exam nila, anak. Kaya ka tinanggap. Opo, Itay. Sabi po kasi ng boss ko, mataas daw po yung nakuha ko sa latang yun. Kasi magaling kayo. At mahaba ng experience ninyo sa pagtuturo as Korean teacher. And I'm proud of you, Mama. Salamat, anak. Kaya lang, medyo nahihiya ako eh. Oh, bakit naman po? Paano ako pinakamatanda sa grupo namin? Matanda pa nga ako sa team leader namin. Yung iba nga doon,
Diyos ko, Mami, ang tawag sa akin. Huwag niyo po intindihin yun, Ma. Ang importante, kahit may edad na kayo, magagawa niyo pa ng maayos ang trabaho ninyo. Ay, tama ang apo ko, Aurora. Kalimutan mo na yung nararamdaman mo niyan para hindi yan makahadlang sa iyong trabaho. Sa halip, ihabilin mo sa Diyos ang bawat paggawa mo. Magandang hapon po, Chong Delphine. Ikaw pala, Lerma. Halika, tuloy. Si Pinsan po. Hindi mo pala alam. Ang alin ho? Pumasok siya sa bago ng trabaho sa call center. Ah, iniwan na pala niya yung pagiging Korean teacher. Mas maganda raw ang kita dito sa bago ng trabaho. Mas hindi pa siya pagod. Paano po nangyari yun? Mas magsasalita nga siya dyan sa call center. Non-voice daw ang hawak ng account. Kaya hindi mapapagod ang kanyang lalamunan. Mas malaki pa ang kita niya. Kung bakit naman kasi nagtatrabaho pa siya. Wala naman siyang pinag-aaral pa. Maayos na ang buhay ng dalawa niyang anak. At hindi rin kayo umuupa ng bahay dahil bahay niyo po ito. Ang dapat, nagpapahinga na lang siya. Gaya ko dahil nagkakaedad na kami. Ay, maiinip ang pinsan mo, Lerma. Kung hindi siya magtatrabaho, ay sayang naman ang talino't natitira pa niyang lakas. Isa pa, nakakabata din daw ang pagtatrabaho. At totoo naman dahil sumisigla siya. Bahala na nga siya. At Chong, kaya ako na parito yung may sadya ako. Ano yan? Pwede kayang lumito muna ako. Ano? Bakit? Umalis ho ako sa amin. Nagalit ako doon sa apo niyong si Julie. Ano bang ginawa niya na ikinagalit mo? Ay, may gusto na hong magpakasal doon sa nobyo niyang Amerikano. Ang bata pa niya. Ang bata? 26 na si Julia. At sa pagkakaalam ko, 32 naman yung nobyo niya. Ay, nasa hustong gulang na sila pareho. Kahit na. Basta ayoko pa rin magpakasal siya. Ayoko. Pambira naman si Tita Lerma. Parang ayaw niya pag-asawahin ng pinsan ko. Eh, pinayuhan ko nga siya na mali yun. Ano kung sabi niya? Ayaw makinig Iginigiit pa rin ang kanyang kagustuhan. Hayaan ho niyo. Kakausapin ko siya sa mga susunod na araw. Pahupain muna natin ang nararamdaman niya. Ma, bakit nga kaya ayaw ni Tita na mag-asawa si Julie? Eh si Kuya Dong naman, pinayagan niya. Mami Au, may sasabihin ho sana ako Ano yun, Grego? Baka naman ho, maaaring makahiram ng pera. Total, malaki naman ang incentive nyo this month. Saan mo gagamitin? May date yan, Mami Au. Briggs, Tatlo kasi ang GF niyan Kaya nahihirapang mag-budget. no, nagsalita ka, Briggs. Ikaw nga, ang dami mo ring nobya May Jeff ka nga dito sa office natin Ay, di ba, Ale? Siya nga. Mas mahusay naman ako mag-budget sa'yo. Oy, tigilan nyo na nga iyan. Mamaya magkasama ang pakay ng loob. Sige, Diego, pahiramin na kita. Yun. Pero sana, huwag kayong maging mapaglaro sa pag-ibig. Baka bumalik sa inyo yan. Kayo rin. Be honest, guys. Para maging happy ang love life nyo. Nakasalubong ko yung kapitbahay niyo, Ate Lerma.
Ibinalita niya sa akin, 2 araw na may sakit si Julie. Pabayaan mo siya. Ate, mali naman ang ganyang katwiran. Abay, kailangan ka ng bunso mo. Pwede tawagin niya yung nobyo niyang Kano. Total, wala naman akong halaga sa kanya. Ate, mahalaga ka sa kanya. Natitiyak ko yun. Kita mo naman, kahit hindi ka na nga nagkatrabaho, sinagot niya yung mga pangangailangan mo. Dapat ako yung maging priority niya. Dahil ako ang kanyang ina, ang nagbigay buhay sa kanya. Ate ha, nagiging unreasonable ka. Pwede ba? Huwag mo na kampihan ng anak ko. Sabihin mo nga sa akin, ate, natatakot ka bang harapin ang ating pagtanda? Aurora, ayokong mag-isa. Kung pwede nga lang ayokong maramdaman ang paghihina ng katawan ko kasi pakiramdam ko kapag ganun malapit na akong mamatay. Ate, ang pagtanda ay biyaya niya sa atin. Hindi lahat ng tao nararating ang tulad ng edad natin. Aba, yung iba nga, gusto pang mabuhay. Pero bata pa lang, namatay na. Samantalang tayo, eto, buhay pa rin. At nakikita magandang kapalaran ng ating mga anak. Kaya mapalad tayo. Oh, Aurora. At dapat natin itong ipagpasalamat sa Diyos. Huwag mong katakutan ng pagtanda. Sa halip, harapin mo ito ng masaya at buong tatag. Gawin mong abalan sarili mo sa mga church activities. Sa ganon, madama mo na kahit ganyan na ang edad mo, may kabuluhan pa rin ang buhay mo. At huwag ka sana maging maramot sa iyong anak dahil lang sa takot na nadarama mo. Umalis ba ang tita Lerma mo? Hindi ko nakikita kanina pa. Ay, sabi po niya, uuwi na raw po siya sa kanila. Ano? Hindi man lang siya nagpaalam sa amin ng iyong ina. Ay, naka. Siguro nagdamdam siya sa mga sinabi namin sa kanya. Maaring nasaktan nga po siya. Pero kutob ko, maliliwanagan na po siya this time. Aba, mukhang masaya kayong dalawa, Diego, ha? Briggs, bakit ba? Ano ba nangyari? Sinunod po namin ang mga sinabi niyo, Mami. Talaga? Opo, Mami Au. Natakot po kami magsisi sa huli. Ang GF na lang po namin ngayon ang talagang mahal po namin at pakakasalan. Tama. Correct. Tama yan. Mami, pwede ba namin kayong maging ninang sa aming kasal ng nobya ko? Balak na kasi namin pakasal this year. Ha? Sige na po. Sige. Sige. Kung makakatulong ba ako sa buhay niyo, eh. Salamat po. Kami naman po ng GF ko, Mami. Next year pa pakakasal pero kukunin din namin kayo, Ninang, ha? Daming gastos nun, ah. Oo, sige na. Yun! Pabuti na lang. Dumating kayo sa company namin at naging katim namin kayo. At itinama nyo kami sa maling gawain namin. Ate Lerma, mabuti naman napashare ka uli dito. O ano, kumusta ka na? Maayos na, Aurora. Ay, salamat. Ay, tama ka. Hindi ako dapat maging maramot sa aking anak. Kaya ngayon nagkakaunawaan na kami. At alam mo ba, sumali na rin ako sa mga church activities. Oh. Ang saya pala. Ay, naku, masaya ako sa pagbabago mo, ate. Dahil dyan, nadama ko na naman ang aking kabuluhan sa kabila ng aking pagtanda. Sa Diyos mo ihabilin ang iyong buong buhay. At sa iyong pagtanda, ikaw ay hindi pababayaan. Ikaw ay gagabayan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Phil Cruz, at Maynard Landicho Jr.
Special sound effects, Jerry Butiap. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Ay, hindi pwede. Kailangan ko ng cash. O kung wala kang pambayad, benta mo na lang sa akin yung laptop mo. Kursunado ko yun eh. Ayoko. May sentimental value sa akin ang laptop na yun. Ay, basta. Bayaran mo ako sa lalong madaling panahon. Eh, kung hindi, kukunin ko na lang yung gamit mo na pwede kong pakinabangan. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong nagpapanggap na matulungin, subalit may lihim na masamang layunin. Hindi niya alindana ang pagsasamantala sa kanyang kapwa upang maisakatuparan ang kanyang makasariling ambisyon. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Mercy sa ating dulang sa kanyang panahon. Mami, nasaan ang TV natin? Ay, ibinenta ko kasi kay Maring Mercy. Eh, kailangan ko kasing bayaran yung utang ko sa kanya eh. Magkano benta nyo? 10,000. Ano? 10,000? Hindi niyo ba alam na mahigit sa 30,000 ang presyo nun? Tapos ibibenta niyo na ganun kamura? Eh, mapilit kasi yung ninang mo. Inaapura ko. Dahil meron ding naniningil sa kanya. At isa pa, napanalunan lang naman natin sa raffle yung TV natin. Kahit na, Mami. Sana naman naging considerate si Ninang. Mercy pa naman ang pangalan niya, pero di siya marunong maawa. Jonah, anak, unawain mo na lamang sana ninang mo. Alam mo naman, lending ang kanyang business. Negosyo yun, at walang personalan. Pero hindi pa rin makatao yung ginawa niya, Mami. Aba, kung ganun siya, di magsaulian na lang kayo ng kandila dahil ayoko na siya maging ninang. Ano, Mercy? Kumusta na yung ginawa mong computation? Ay, ayos na ayos, Gaston. Ang dami na nating kliyente, ha? Sa loob lang ng 6 na buwan, mahigit kalahating milyon na ang kinita natin. Oh? Oo. Talaga? Oo. Kumita tayo ng ganung halaga kahit 5% lang ang ating interest. Eh, wala sa interes yung diskarte ko. Kung di, doon sa nabibili kong appliances at gadgets ng mga kliyente natin na hindi makabayad. Oh. Binabarat ko sila pagkatapos binibenta ko ng doble yung mga binili ko sa kanila. Eh, yun nga TV ni Maring Perla na binili ko ng 10,000. Oh. Tapos, alam mo ba, naibenta ko ng 20,000. Mahusay. Ang galing mo, ha? Siyempre, sa panahon ngayon, kailangan magaling tayong dumiskarte. Kumusta na pala yung business partner natin? Eh, mahusay ako magbayad, ha? Kaya palaki ng palaki ang credit limit natin. 2% lang ang interest na ipinapatong niya sa akin. Tapos, 5% naman ang patong ko doon sa mga suki natin. Oo, doon pa lang. Mahigit doble lang kita, diba? Oo. Hindi na ako babalik sa abroad. Magko-concentrate na lang ako sa business natin. Oo, tulungan mo na lang ako. Wala tayong talo rito. No? At excited na ako dahil sigurado ako magiging milyonaryo tayo. Paano yan, Mami? Marami akong babayaran sa school eh. Graduating na kasi ako. Kaya marami akong extracurricular activities. Kumusta na po ba si Daddy? Ay, yan ang problema.
Hanggang ngayon, hindi pa siya sumasahod. Mahigit 3 buwan na siyang hindi nagpapadala. Kaya yun, naubos ang savings natin sa bangko. Grabe naman ang employer niya. Dapat maghanap na siya ng ibang mapapasukan. Oh, Dante? Oh, bakit biglaan yata uwi mo? Oo nga po, Daddy. Sana nag-abiso kayo para nasundo namin kayo sa airport. Ano po ba nangyari? Nagsara na kasi ang kumpanya namin. Ah. At ibinenta sa kakumpetensya naming kumpanya. Ha? Hindi ba kayo inabsorb ng nakabiling kumpanya? Nare-renovate pa raw eh. At aabutin daw ng 2 hanggang 3 buwan ang renovation. At hindi pa kami sigurado kung kami pa rin ang kukuning tauhan after renovation. At hindi ko rin nakuha yung 3 buwan kong sahod. Joseph, ano na ngayon yan? Ano gagawin natin? Bahala na. Basta't maghahanap na lang ako ng pwede kong pagkakitaan kahit pansamantala lang. Maring Mercy, Oo. Pwede ba uli akong mangutang? Ay, naku. Maring Perla. 20 milyong utang mo, di ba? 10,000 piso pa lang yun na ibabayad mo. Kaya may kulang ka pang 10,000. Oh. Pasensya ka na sana. Gipit lang talaga kami eh. Umuwi na si Dante dahil nagsara na ang kanilang kumpanya. Kaya please lang, Mare, tulungan mo naman sana ako. Di ba 2 yung laptop mo? Oo. O di, benta mo na lang sa akin yung isa. Hindi pwede. Ano? Dahil ginagamit ng anak ko yung isa. Tapos, regalo naman sa akin ni Dante yung isa. Ang bang nakaraang kong birthday. Kaya may sentimental value sa akin yun. Ganun ba? Oo. Sorry. Hindi kita pwedeng pautangin dahil may balance ka pa eh. Mare, kung sakali, magkano mo ba yung bibilhin? Baka yung kay Jonah na lang ang ibenta ko sa'yo. Tapos, yung laptop ko, yun na lang ipagagamit ko sa kanya. Mas gusto ko yung laptop mo. Kasi maganda yun. Ay, yun na lang ang ipambayad mo sa akin. Tapos, pwede na kita uling pautangin. 10,000 mo uli bibilhin? Mari naman, grabe ka talaga. May 50 milang halaga ng laptop na yun. Ay, desisyon mo yan, Mare. Kaya bahala ka. Take it or leave it. May iPad pa naman tayo, kaya yun na lang ang ibenta mo. Bebenta ko rin itong mamahalin kong cellphone at bibili na lang ako ng mumurahin, yung second hand. Siguro nga, ganun na lang. Pati ako, ganun din ang gagawin ko. O ikaw, Jonah, baka gusto mo ring ibenta yung cellphone mo. Mami naman eh. Huwag niyo na ako idamay sa pagtitipid niyo. Nabawasan na yung allowance ko eh. Ay, hala, sige. Di, yung laptop mo na lamang ang ibenta mo. At yung laptop ko ang gamitin mo. Sige na nga, Mami. Baka sabihin niyo pa, hindi ako marunong makisama. Anak, pasensya ka na ha. Nasa krisis tayo ngayon, kaya konting tiis muna. Okay lang po yun, Daddy. Balang araw, makakaraos din po tayo. Alam mo ba, Gaston, ang laki na ng inuutang nung 4 nating suki. Ay kaso kapag pinagbigyan natin sila, kakapusin na yung pondo natin para sa iba pang kliyente. Di, dagdagan mo na lang inungutang mo sa business partner natin. Sa bagay, hindi pa naman niya ako tinatanggihan kahit minsan eh. Sayang kasi yung pagkakataon. Ikaw na bahala dyan. Total, magaling ka naman dumiskarte eh. Okay, sinabi mo eh. Don't worry. Malaki ang kikitain natin. Ilang kebot na lang. At magiging milyonaryo na tayo.
Ano ba yan? Maring Perla? 2 linggo ka ng delay sa due date mo. Eh, wala pa kasi akong pambayad eh. Kaya extend mo na lang yung due date. Ha? Dagdagan mo na lamang yung interest. Ay, hindi pwede. Kailangan ko ng cash. At kung wala kang pambayad, edi, ibenta mo na lang sa akin yung laptop mo. Ha? Kursunada ko yan eh. Ayoko. May sentimental value sa akin ang laptop na yun. O basta, bayaran mo ko sa lalong madaling panahon. Dahil kung hindi, kukunin ko na lang ang gamit mo na pwede kong pakinabangan. Dante, magdadalawang buwan ka nang nakatenga, ha? Hindi ka pa rin tinatawagan ng employer mo? Nag-follow up ka ba? Malaki raw ang chance ko dahil in demand ang aking skill. Maghintay na lang daw kung dumating ang magandang offer. Oh, ikaw na sumagot. Baka yan ang hinihintay mong tawag. Sige. Hello? Yes, ma'am. Ako nga po. Talaga po? Sige o. Pupunta ako riyan ngayon din. Sino yung kausap mo? Yung agency mo na ba? Oo, Perla. Yung agency ko nga. Ha? Pinag-report ako sa opisina nila. Kinuha daw ako ng bago kong employer sa Qatar at mas malaking offer kumpara sa dati kong sweldo. Talaga? Naku, salamat sa Diyos. At hindi lang yung Perla. Babayaran daw nila sa akin yung 3 buwan kong sahod sa dati kong employer. Paano nangyari yun? Bakit sabay-sabay na tumalbog ang mga checking ibinayad sa atin? Ang 4 nating customer. Nagpa-blatter na ako sa police station. Napag-alaman ko, magkakasabot pala sila. At marami na silang estafa case. Nasaan sila? Wala na nga doon sa kanilang address. Tinagbuhan na nila tayo. Pero meron naman silang collateral, di ba? Nasaan na yung mga titulo ng kanilang lupa? Nag-verify na ako sa Registry of Deeds. Oh. Natuklasan ko, peke. Ang lahat ng mga yon. Bakit naman kasi nagtiwala ka sa kanila? Good player naman kasi sila Ilang beses na rin nag-renew, wala namang sablay. Kaya dinadagdagan ko yung credit limit nila. Magkano naman yung naipuutang mo sa kanila? 80% ng total investment natin ang napunta. Ano? Anak ng weteng, oo. Paano natin mababawi yun? Ano At paano tayo makakabayad sa business partner natin? Pare. Pag-usapan natin ito, ha? Oo nga naman, Brando. Hindi naman siguro kailangan umabot tayo sa ganito. Maliwanag ang nakasaad sa pinirmahan nating kontrata. May karapatan akong kunin ang lahat ng inyong pagmamayari sa oras na hindi ka makabayad. Bakit pare? Wala bang grace period ang kontrata nyo? Ang baba na nga nang ibinibigay ko sa inyong interes, kaya kailangan maging mahigpit ako. Business is business. Alam niyo yan, dahil negosyante rin kayo. Please, bigyan mo pa kami ng konting palugit. Maawa ka naman sa amin. Tinuring na kitang kaibigan at kababayan mo naman yung asawa ko. Oo, siya nga naman, kabayan. Mamawa ka sa amin, eh. Pasensyahan na lang tayo, kabayan. Malulugi ako kapag pinairal ko ang awa. Sa negosyo, walang kamag-anak, walang kumpare, at wala ring kaibigan. Kabayan. Kaya gagawin ko, dapat mong gawin. Sige. Abutin nyo lahat yung mga gamit na yan. Sige. Huwag kayo magtitira kahit ano. Oh, Mare, kumusta ka na? Makala ko,
Doon na talaga kayo magpapakaburo sa probinsya eh. Maring Perla, tama na siguro yung 2 buwang bakasyon. Nagpalipas lang kami ng sama ng loob. Ano ngayon ang binabalak niyo? May nasingil pa naman kami doon sa iba naming customer, pero hindi na namin itutuloy yung business na yun. Mag-a-apply uli sa abroad si Gaston, pero wala nang kasiguruhan kung makakabalik pa uli siya sa dati niyang employer. Hindi kasi niya tinapos yung huli niyang kontrata. Ay, don't worry. Tumawag sa akin si Dante noong 1 linggo. Hinahanap ang kumpare niya. May nabakante kasing posisyon sa kumpanya nila at kaya niyang ipasok ang asawa mo. Ay, talaga? Oo, Maring Perla. Maraming salamat, ha? Sa kabila ng hindi ko magandang pagtrato sa inyo mag-asawa, willing pa rin kayong tulungan kami. Oh, kalimutan mo na yon. After all, magkumari pa rin naman tayo eh. At sana naman, may natutuhan ka sa iyong naging karanasan. Kung ano raw ang itinanim, yun din ang ating aanihin. May kabayaran ang ginagawa nating panlalamang sa ating kapwa dahil darating ang paniningil ng tadhana sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Susan Robles, Phil Cruz, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Sanoga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Mga anak, magsisipag at magpapakabait sana kayo kina Tita Madel ninyo, ha? Opo, Nay. Lagi niyo siyang susundin. Opo. At salamat po sa pagpayag niyo, Nitay, na magtrabaho kami kay Tita. Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. Maraming tao na mahirap na nga ang buhay ay malaki pa ang bilang ng kanilang pamilya. Tila baga hindi nagplano ang mga magulang. Mga kaibigan, narito po at ating pakinggan ang naging karanasan ni Morena sa ating dulang sa kanyang panahon. Morena, bakit bumalik ka pa dito? Hindi mo sana iniwan ang mga anak natin doon sa evacuation center. Binabantayan ni na Junior at Tony ang mga batang kapatid nila. Tutulungan na kita mag-ayos ng iba pa nating gamit para makasama ka na namin sa evacuation center. Kaya ko namang mag-isa dito. Kailangan natin magmadali, Dante. Umuulan na, oh. Sabi sa balita, mas malakas ang bagyong ito kaysa sa mga nagdaang bagyo. Magbabantay na lang ako dito sa bahay natin. Wag, Dante. Sumama ka na sa amin ang mga anak natin. Hindi natin alam kung gaano kalaki ang pinsalang ihahatid ng bagyong ito. Ang gamit maaaring maibalik yan. Pero ang buhay, iisa lang. Kaya dapat ingatan. Aba
Abay, hanggang ngayon pa rin, narito pa kayo sa evacuation center. Malaki po ang naging pinsala ng bahay namin dahil sa bagyo. Nireremedyohan pa po yun ni Dante. Yung mga anak mo, kumain na ba? Opo, pinakain ko na ho sila. Pinagkasya po namin ang pagkain ibinigay ni na chairman kanina. O ikaw, kumain na ba? Hindi pa ano? Di bali na po ako, kaya ko. Ang mahalaga po ang mga anak ko. Ay, eto. Kunin mo itong plastic bag. May laman niyang kanin, ulam, at saka tinapay. Kung bakit naman kasi nagparami kayo ng anak ni Dante, oo. Ayan tuloy, hirap na hirap kayo. Inay naman. Totoo naman eh. Kahit hindi bagyo, gipit kayo. Sipag nga lang talaga at matyaga ang mga apo ko, kaya nakapag-aaral. Nagpaplano na po kami ni Dante. Ano? Nagpaplano? Morena, dapat sa simula nyo ginawa yan. 6 na yung anak nyo eh. Pero sa isang banda, mabuti na rin yung natuto kayo mag-control. Dahil baka maging 10 pa ang anak nyo. Kasi naman, mahakbangan ka lang ng asawa mo, nabubuntis ka na. Ay! Nasa evacuation center tayo. Sensya na. Naiinis lang kasi ako sa hirap na dinaranas mo. Wala, sige na, kumain ka na. At ang mga apo ko, pakainin mo rin kung gusto pa nilang kumain. Oh, Dante, saan ang punta mo? Bakit gumagayak ka? Mangingisda ako. Hindi ako magbubukid. Kaya papalaot naman ako para kumita. Ay, hindi ka ba magpapahinga? Kailangan kong kumita. Malaki-laking halaga pa ang kailangan para mapaayos natin yung bahay natin. Isa pa, kailangan din ng panggastos ng mga bata. Siya, sige. Mag-iingat ka. Huwag ka mag-alala. Kaya kong sarili ko. Hayaan mo. Ilalako ko ang mahuhuli mo. Anong iniisip mo, Morena? Sa makalawa, magtatapos na si Junior sa high school. Alam ko. Nalulungkot lang ako, Dante. Naawa ako sa panganay natin. Hindi man lang natin siya mabilhan ng bagong damit para sa kanyang pagtatapos. Ni wala rin tayong maihahanda. Kasi nga sinira ng nagdaang bagyo mga pananim natin. Pati nga itong bahay natin eh. Nagkasakit pang 2 anak natin. Paano kaya natin mabibigyan kahit kaunting ginhawa man lamang ang ating mga anak? Nagsisikap naman tayo eh. Pero hindi pa rin sapat. Kasi marami sila. Kahit marami sila, mababait ang mga anak natin. Nakakatuwang natin sa mga gawain at hindi mahilig maglakwatsa tulad ng iba. Ang isa pang inaalala ko, baka malungkot ang panganay natin dahil hindi natin siya mapag-aaral sa kolehiyo. Pansamantala lang naman yun. Pag nakaluwag na tayo, pag-aaralin din natin si Junior. Yan ang ipaliwanag natin sa kanya. Apo, ngayon tapos ka na sa high school. Anong balak mo? Tutulong na lang po muna ako kina Inay at Itay, Lola Epang, para madagdagan po ang kita namin. Sinabi na ba nila na hindi ka makakapagkolehiyo? Opo. Naunawaan ko naman po sila. Marami po kami naging problema eh. At marami kayong magkakapatid. Kaya kayo nahihirapan. Kaya ikaw, Apo, ha? Pag nag-asawa ka, matuto kang magplano ng pamilya, ha? Tatandaan ko po yan. Tsaka, hindi pa naman po ako mag-aasawa. Tutuparin ko muna ang aking mga pangarap. Ay, nako. Apo, tama iyan, tama. Lagi pong sinasabi ni na Inay at Itay na huwag kaming mawawalan ng pag-asa kahit mahirap po kami.
Dahil maraming pagkakataong ibinibigay ang Diyos sa tao. Minsan nga lang, kailangan daw yung matyagang hintayin. Pero pag dumating na ang pagkakataong yon, hindi mo dapat pakawalan. Salamat sa mga pasalubong mo sa amin, Ate Adele. Ay, salamat naman at nagustuhan nyo. Ay, opo, Tita Adele. Si Chaepang din. Nagdala ko ng pasalubong sa kanya. Magtatagal po ba kayo dito, tita? Ay, 1 linggo lang, Tony. Kasi may bubuksan kaming business ng tito ninyo. Oh, anong negosyo, Ate? Magbubukas kami ng pangalawang branch ng aming computer shop. Wow, At kaya ako nagpunta dito sa probinsya para nga kumuha ng mga tauhan na magbabantay sa shop. ako, Tita, pwede po. Marunong naman po ako mag-computer. Ako rin po, tita. Ay, gusto ng mga anak mo, Morena, oh. Hindi ba sila pumapasok? Tapos na sila ng high school, pinsan. Ay, o di kung ganun, kayo na lang ang kukunin ko. Hindi na ako maghahanap ng iba pang tao. Huwag kayong mag-alala, susweldo kayo ng maayos. At pwede pa kayong makapag-aral sa Maynila ng vocational course. Gusto ko po yan, Tita. Talaga? Para matulungan ko po si Inay. Ako rin po. Kaya lang, mga anak, Nay. mapapalayo kayo sa amin. Pumayag na po kayo. Pag nagkapera po kami, bibili po kami ng cellphone para lagi namin kayo matatawagan. Oo. Tony, Opo, Nay. Magpapakabait at magsisipag ho kami kina Tita. Sana po pumayag na kayo. Oo nga. Huwag ka mag-alala, Morena. Hindi ko pababayaan ang mga pamangkin ko. mga anak, magsisipag at magpapakabait sana kayo kina Tita Madel ninyo, ha? Opo, Nay. Lagi niyo siyang susundin. Opo. At salamat po sa pagpayag niyo ni Itay na magtrabaho kami kina tita. Masakit para sa amin ito. Ngayon lang kayo mapapalayo sa amin. Huwag sana kayong gumaya sa ibang mga kabataan na puro lakwatsa at layaw ang inaatupag. Hindi naman masamang bumili ng mga magagandang bagay. Pero sana, gawin nyo yun kapag kaya nyo na at talagang kailangan. Sa ngayon, magtiis muna kayong mamaluktot habang maiksi pa ang kumot. Tatandaan po namin ang mga biling nyo. Higit sa lahat, huwag ninyong kalilimutan ang Diyos. Masuliranin man o matagumpay kayo, lagi kayong magpuri sa Kanya upang patuloy niya kayong kahabagan at ingatan. At lagi naman namin kayong isasama sa aming mga pagtawag sa Kanya. Oh, Junior, Tony, binili ko kayo ng pantalon at t-shirt. Oh, eto. Wow. Ayan. Salamat po, tita. Nakakaya naman sa inyo. Ganito. Ibinili nyo pa kami. Marami naman po kayong mga damit na ibinigay sa amin galing sa mga pinsan namin. Oo nga po. Tsaka magaganda rin po ang mga yun. Eh, syempre, iba na rin yung meron kayong bago. Alam ko namang hindi pa kayo makakabili ngayon dahil bukod sa nagpapadala kayo sa probinsya, nag-aaral pa kayo. Gusto po kasi namin mas makatulong kina Inay. At magagawa po namin yun kung makakatapos kami ng pag-aaral. Magkakaroon din po kami ng magandang kinabukasan, tita. Naku, natutuwa ako sa pananaw ninyo sa buhay. Masasabi ko na kahit marami kayo, napalaki kayo ng maganda ni Dante at Morena. Hayaan nyo. Tutulungan ko kayong maabot ang inyong mga pangarap. Basta, wag lang kayong lilihis sa landas na inyong tinatahak.
bukas na ang kasal ko. Oo nga, kuya. At sa isang linggo naman, pupunta na ako sa Dubai. Ay, parang kailan lang mga bata pa tayo at hirap sa buhay. Ngayon, napaluluwag na tayo. Dahil may business na tayo. Itong cellphone and computer shop. Yun nga lang, iiwan mo na ako dahil mag-abroad ka na. Bahala ka na sa business natin, kuya. Mas kailangan mo to dahil magpapamilya ka na. Kami naman ni Nixon ang bahala magpaaral sa 3 pa nating mga kapatid. Total, accountant na siya ngayon. Morena, bukas na ang dating ng 4 nating anak. Naihanda mo na ba ang mga silid nila? Ay, oo. Magiging itong bahay natin malinis na. Tinulungan akong maglinis na Mark at Jim. Nakakatuwa. Dahil natapos din ang kahirapan natin. Ngayon kahit paano, maginhawa na tayo. Oo nga. Dahil yan sa tulong ng 4 nating anak na may maginhawa ng buhay ngayon. Itong 2 na lamang ang nasa kuleyo. Ay, salamat sa Diyos. Siya ang talagang tumulong sa atin upang mapalaki sila sa tamang landas ng buhay kahit marami sila. Tama ka. Kaya marapat lang na sa kanya natin ibalik ang lahat ng kapurihan. Kanyang minamahal at kinahahabagan ang mga hindi lumilimot sa kanya kahit sa kahirapan. Sila'y pinapagtatagumpay ng Diyos sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, at Rosana Villegas. Special Sound Effects, Jerry Butia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsanang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.